Magandang araw Pilipinas, magandang araw buong mundo. So, eto na naman ang aking isang persona ng seryoso. Ako nga pala si Billy Jack Sanchez. At ipagsang tabi muna po natin lahat ng mga bagay na nangyaring issue sa akin online na tinitira ko mga gangster. Gusto ko pong ibigay niyo po ang full attention ninyo ngayon sa akin at ang tenga ninyo at ang pangunawa. Gusto ko lang pag-usapan po kasi ang nangyayaring tensyon sa buong mundo na maaari po tayong makalahok sa pandaigdigang gera. At naiipit po ang ating bansa na Pilipinas sa krisis na pinagdaraanan natin, lalong-lalo na po sa kapangyarihan ng petrolyo. Ano po, at nagkakaroon na po tayo ng shortage sa mga industriya ng mga planta ng mga elektrisidad. At syempre sa transportasyon, marami na po nakakaranas ng pagtaas ng pagbilihin, pagkain at ng gasolina. At apektado po talaga lahat, no? Ngayon po, gusto ko pong ibahagi sa inyo na ako po ay magbibigay lamang ng opinion dito po sa nabahaging post nitong may-ari ng Petron na isinasaad niya at sinasalaysay na kung gusto ng ating gobyerno na bilihin ang Petron, pwede naman at bilihin na lang daw ang buong kumpanya ng Petron. Ayan po, dyan na po lumalabas ang pagkaganid ng mga malalaking negosyante at wala talagang mga puso. Eto po mawalang galang na po sa owner ng Petron at pasintabi na po sa aking mga salitang babanggitin. Hindi naman po ata tama na parang minamak nyo po ang ating gobyerno at tayo po ay nasa krisis din ng korupsyon at alam nyo po bilyon-bilyong pera at salapi ng lipunan ang nawawala sa ating pamahalaan at sa inyong isinaad na post parang niloloko nyo ang taong bayang Pilipinas pagkatapos nyo pong pakinabangan ang salapi ng mga mamamayang Pilipino upang palaguin ang inyong pamumuhay at pasaganahin. Ngayon, nasasabi ninyo na kayo ang isa sa mga kumpanya na may mga reserbang langis at gasolina na nasa krisis ang Pilipinas, ipagdadamot ninyo. Baka naman po, hindi naman po sa lahat ng oras negosyo. No? Alam ko sa negosyo, wala dapat emosyon. Pero iba na po ang usapan ngayon. Nasa krisis na po tayo. Salapi pa rin po ang nasa isip ninyo at pagsalba sa inyong ari-arian. Kasi alam ninyo na ang impormasyon na maaari talaga madamay ang Pilipinas bilang war zone at talagang isinasalba ninyo na ang sarili ninyo at talagang sinusubukan ninyong maliquidate ang inyong mga properties na pinaghirapan. Ganid na po yan, no? O hindi na po pagiging Pilipino yan. Ngayon po ang ating bansa kailangan natin ng pagkakaisa at pagtutulungan. Unang-una po sa lahat, mahina po ang ating military power upang ipagtanggol ang properties and assets ng Pilipinas. Kaya po tayo umaasa sa alyansa ng mga Amerikano. At ito, panawagan ko lang po sa mga mamamayang Pilipino. Kapag may nakita po kayong mga banyagang Amerikano at ibang lahi na naka-stay sa ating bansang Pilipinas, respetuhin po natin. Hindi na po turista yung mga yan. Kung napapansin niyo po, dumadami po ang bilang ng mga puti at mga itim na pagala-gala at palakad-lakad at akala mo turista lang sa ating bansa. Hindi po, mga sundalo na po yan, no? Na in disguise. Hindi po ako sa nagbibiro pero talagang naghahanda po ang bansang Amerika na protektahan din ang bansang Pilipinas dahil po madali lang po tayong ma-penetrate ng China at kinakalungkot ko lang pong sabihin na ang Pilipinas ay may maraming base militar ng mga Amerikano at dyan po dumadaong ang mga barko ng bansang Amerika. Kaya po mag-iingat po tayo, no. Ito na po yung oras na sa mga negosyanteng may pera pa. Suportahan niyo ang ating gobyerno, no. Pondohan ninyo ang ating military power. Pondohan ninyo ang armas natin, no. Pinakinabangan niyo na rin naman ang salapi ng buong Pilipinas sa pagnenegosyo niyo ng gasolina. Ngayon kayo may mga reserba, iipitin niyo pa. At krisis na at pwedeng mawalan ng kuryente ang buong bansa at mag-shutdown. Mga ganid. Magkaroon naman po kayo ng puso. Hindi naman po na maganda yung pinapakita niyong pag-uugali. Alam ko pinaghirapan niyo yan at wala kaming karapatan para sabihin ang mga opinyon. Pero ito ay pagiging tao at bilang isang Pilipino. Kung may puso kang Pilipino at may pakialam ka sa bansa mo, hindi mo hahayaang hindi tulungan ang iyong bansa na nasa kalagitnaan at naipit ng krisis ng pandaigdigang gera. Ayan. At
Kung gusto mo parang ganito kasi yung binanggit mo, Mr. Owner ng Petron 'no, pasintabi na po. Parang sinabi mo naman, kung gusto mo bilhin mo yung kastilyong pink ko, Ayan, dalhin mo sa bahay mo. Parang gano'n ang sinabi mo sa ating gobyerno. Ayan. So, kung gusto mo swap na lang tayo, yung gasolinang reserba mo, ipamahagi mo sa ating bansa sa nasasakupan ng Pilipinas upang magtuloy-tuloy ang industriya ng Pilipinas at hindi tayo tuluyang malubog. Dahil kapag ka talaga nagkaroon ng shortage, mas maraming conflicts ang pwedeng mangyari. Pwede magkaroon ng civil war o kaguluhang sibil na madadamay ang mga inosenteng tao dahil magkakaroon ng taggutom. Ano ho? Kaya kung kayo po ay nasa kapangyarihan ng pagbabahagi dahil nasa inyo po ang mga reserbang langis at alam nyo po na tatagal at makakaraos ang Pilipinas sa inyong itinatagong mga langis, bakit hindi nyo naman po itulong na lang muna? At pwede kapag naging stable na lahat, dahil kayo ang mangungunang kumpanya na magbibigay ng tulong sa ating gobyerno upang maibsan ang problemang ito, syempre, tatanawin naming utang na loob yan bilang ako, isang Pilipino, no? Na nalaman ko ang Petron ay may pakialam sa Pilipinas, hindi lang pala ako pinakinabangan. Milyon-milyon tao ang pinakinabangan po ninyo, no? Ng Pilipino. Tapos ngayon, sasabihin ninyo, gusto mo nang i-liquidate ang mga properties mo. Nako, napakaganid mo naman, sir. Pasensya na, sir, ha. At anong bansa ka ba lalapag, sir? Ha? Huwag mo sabihin dito ka rin sa Canada, sir. Nakakainis lang. Baka pag nakita po kita, talagang makurot po kita sa muka. Yun lang po ang aking masasabi. Ano ho? Ayan. Sana makipagtulungan ka na lang kung sino ka may-ari ng Petron, no? Hindi na kita babanggitin. Pero yung may-ari ng Petron, magkaroon ka naman ng puso. Ha? Huwag ka mag-alala. Ibibigay ko sa yung kastilyong pink na to. Ha? Alam ko, walang kwenta ito. Pero itong salita ko at mensahe para sa'yo, mas mahal pa sa perang iniisip mo dahil ang hinihiling kong tulong para sa mamamayang Pilipino. Yun lang ho. Mag-iingat po tayo lagi sa mga kababayan kong Pilipino. Peace out po. Billy Jack Sanchez po pala.